Isang 25 years old Japanese influencer na nakatira sa South Korea ang nagpakamatay habang nagla-livestream. This is a heartbreaking story of Mina Chan, a fashion, beauty, and lifestyle influencer slash content creator na nakilala din bilang die-hard fan ng isang K-pop group na ENHYPEN. At syempre, ang pinakasinusuportahan niya sa kanila ay si Nikki na kapwa niya rin Japanese. As in na die-hard fan talaga siya. Marami na ring beses na bukod na nakita niya sila, ay nakausap na rin ni Mina yung grupo. Kasi nga, bawat concert at fan events ay andiyan siya. So dahil nga sa paulit-ulit yung interactions nila, aminado naman si Mina na masyado siyang naging comfortable at pakiramdam niya ay super close na siya sa mga members. At hindi lang basta level ng bilang fan at idol. Okay naman ang lahat. Happy si Mina sa ginagawa niya not until after ng concert ng ENHYPEN sa Amerika noong July 26, 2026. Imagine sinundan pa niya sila doon para suportahan yung grupo. Bumili pa siya ng sunflower bouquet at during ng concert, doon ni Mina sinubukang ibigay yung bulaklak kay Suno at inutusan niya ito na iabot kay Nikki. At yun nga, ang hindi nagustuhan ng mga syempre, ibang fans. Kasi para sa kanila, over naman si Mina. Feeling masyado, di ba? Na parang lumampas na raw sa boundary na kayo. Ay, bakit siya nag-uutos sa idol? Like, what the fuck? Tapos nun, after a few days, ay nag-live stream itong si Nikki. At nagsalita siya tungkol sa nangyari doon sa concert na sinabi niya na mayroon daw mga fans na kulang sa atensyon, na ang focus ay para mapansin kaysa mag-enjoy sa concert nila. Although wala naman siyang minention na pangalan, pero doon nag-umpisa na mag-speculate yung mga fans na si Mina ang tinutukoy niya. Ayun na nga. Kaya mas marami ang nanggigil kay Mina. After nun, nag-sorry si Mina doon sa grupo at sa ibang fans sa naging actions niya. Pero instead na matapos ang issue, ay mas lalo pang lumiyab. Grabe, katakot-takot na bullying, harassments, at death threats ang natanggap ni Mina. Pati past life niya kinalkal to the point na hindi na siya makalabas ng bahay. So, hindi na kinaya ni Mina. Kaya nung August 5, nagbigti siya habang nagda-livestream. Napanood ko yung recorded video and I really got emotional. Mahirap kasi kalaban ang depression. Kaya naman na may this be a reminder to all of us na bago tayo mambully online ay isipin naman natin na there's an actual human being behind it. Kasi pwede naman tayong magtama, mag-disagree at pumuna sa maling gawain or behavior ng isang tao. Pero huwag naman sana nating iharas, murahin at kutsain ng paulit-ulit. Diba? And to fellow fans naman, yes, love your idol, support them, enjoy the concerts, but remember to protect your emotional boundaries too. Kasi hindi ibig sabihin na porket nire-recognize ka ng iniidolo mo, ay chami-chami na kayo or parang BFF na. Diba? Sometimes kasi, all it takes is one misunderstanding, one viral post, and thousands of people saying, ay, comment ko lang naman yon. But imagine na lang, being the one person receiving all of them. Right? So, may Mina's story remind us na to correct without cruelty, criticize without destroying, and never let Phantom make us forget our humanity. Rest in peace, Mina.